Ibinasura ng Palasyo Malacanang ang sunod-sunod na umano'y pasabog ni dating Congressman na Saldico kaugnay doon sa umano'y 56 billion pesos na kickback mula sa flood control projects at lumobo pa sa 100 billion pesos na inaakusan nito laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa Presidential Communications Office Undersecretary na si Claire Castro, hindi dapat siniseryoso yung mga kahalintulad na pahayag ni Ko dahil mali-mali ang impormasyong nakapaloob dito at wala ring matibay na ebidensya. Sa kanyang ikatlong video statement na inilabas nitong nakalipas na araw lamang, iginit ni Ko na sangkot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez sa umano'y anomalya sa flood control projects. Binanggit din niya na mali ang naunang ulat na 21 billion pesos lamang ang sangkot at iginit na umano ito ay nasa mahigit 56 billion pesos at maraming iba pa na kaakibat kaugnay ng paglustay ng pondo. Ngunit ayon nga kay Undersecretary Castro, lalong nabaon itong si Ko sa kontrobersiya dahil sa kanyang sariling pag-amin sa naturang katiwalian. Anya, puro maleta lang din ang ipinakita at hindi naman ito maituturing na ebidensya dahil hindi nga alam kung anong laman ng mga ito o kung kinunan lamang ito sa isang partikular na lugar kagaya sa mall o kaya naman ang naturang mga pasabog at posible raw na ginamit lamang siya ng mga grupo na nais na pabagsakin ang Marcos administration. Dagdag pa ng opisyal, paano raw seseryosohin si Ko kung mali-mali mismo ang inilalahad nitong impormasyon kumpara doon sa mga inisyal na detalye na nailahad at mga dokumento na hawak ng mga ito. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Ayon sa Pangulo, he won't dignify Saldico's allegation. Ang mga binitawan ni Saldico ay isang kasinungalingan, propaganda. Mas lumalaki ang kasalanan ni Saldico sa bayan. Napakaliwanag ng mga pag-amin niya. Umamin si Saldico sa ginawa niyang mga insertions para sa budget 2025. Hindi na niya maitatanggi na siya ang taksil sa bayan na naglalagay ng mga insertions para nakawin lamang at ang mga insertions na ito na nagpabago sa National Expenditure Program o NEP 2025 ang siyang ikinagalit ng Pangulo at nagsabi pa siya na hindi niya makilala ang NEP 2025 na gawa ng ehekutibo na pinasa noon sa Kongreso. Kaya nag-veto ang Pangulo ng line items sa 2025 budget ng halagang 194 billion pesos. Kaya't ang sinasabing pag-insert ng 100 billion pesos ay taliwas sa sinasabi ni Saldico. Bakit mag-uuto si Secretary Mina ng DBM na mag-insert na 100 billion pesos na proyekto kung tatanggalin at i-veto ang mga proyektong ito? Mas malaki pa ang pinatanggal ng Pangulo na halagang 194 billion pesos kaysa sinasabing pinapa-insert na 100 billion pesos. Lagi yan ang mga pahayag ni Undersecretary Castro. Bukod nga sa Palasyo Malacanang, kinundi na rin ng Department of Budget and Management ang mga aligasyon at hinamon si Ko na bumalik sa bansa upang magbigay ng testimonya sa tamang forum kung talagang may hawak itong ebidensya. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Undersecretary Castro. Niyang mga maleta ay mas lalong nalubog sa kumunoy ng kasinungalingan. Si Saldico, pansinin ang mga pinost na may petsa January 2024, May 2024, June 2024, August 2024, at October 2024. Samantalang ang binabanggit ni Saldico ng mga insertions ay para sa budget 2025 dahil nag-usap daw sila ni Secretary Mina noong 2024 noong mag-umpisa ang BICAM process. Pero nag-open ang BICAM noong November 2024. Kaya paano ma-deliver di umano ng kanyang mga tao ang mga maleta noong January, May, June, August, at October 2024 kung hindi pa man nagsisimula ang BICAM conference para sa budget 2025? Saan niya kinuha ang pera noong mga buwan ng taong 2024 kung sa budget 2025 manggagaling ang di umano mga deliveries? Bahagi pa mga kabombo ng mga pagtugon itong si Undersecretary Castro sa mga pahayag ni dating Representative Saldico. Ang flood control scandal ay isa sa pinakamalaking kontrobersiya sa kasalukuyang administrasyon na umano'y naglalaman ng multi-billion peso anomalous insertions sa 2025 national budget. Sa isa pang video ay sinabi ni Ko na may 100 billion pesos na insertions ay iniutos mismo ng administrasyon para naman sa proyektong pampubliko. Narito naman ang karagdagan pantugon dito ni Undersecretary Castro. Paano seryosohin si Saldico
sa panawagan niya na paimbestigahan ang mga pangalang nabanggit niya. Kung ngayon pa lang sa video niya ay kitang-kita na ang mga gawa-gawang kwento. Sa ating pagsusuri, dapat lamang maimbestigahan si Saldico para malaman nating lahat kung saan nanggagaling ang kanyang kasinungalingan. Sa sinabi niyang wala siyang kinupit na halaga, kahit na nasa kamay niya ang pag-i-insert ng mga proyekto sa Budget 2025. Patunayan niya ito, lalo pat nagsusumigaw ang mga yaman niya. Bahagi pa mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang pagtugon ng Palasyo Malacanang sa mga revelasyon ni dating Representative Elizalde Co. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.